Child, bring us wash away. Find me, Jesus, bring all to me. Sing and breath from Vincent's name. He washed by the stone. Lord, now in dear thy heart, thy moon, and change the leper's eyes, and melt the heart of stone. Jesus, make all to thee my own. Sing and let Christmas name. He washed by the stone. For my was whereby the rescue came, and washed my heart and soul in the blood of Christ's Lamb. Jesus gave all to be my own. Sing and let our Prince's name. He washing by the stone. And when before the throne I stand in Him proclaim, Jesus died my soul to save. My lips are filled with Jesus paid all to be my own. Sing and let the crimson's name be washed by the stone. Salamat po sa Diyos, tayo po ay hinugasan ng dugo ni Kristo. Amen. Tumuyo po tayo lahat. This will be the first in a series of messages tungkol sa Ten Commandments. And please pray sa yung ating last speaker, last February 15, si Dr. Oliver Araiza, pag-uwi sa Amerika, siya po ay na-aksidente. At medyo, salamat sa Diyos, hindi siya napahamak na lubusan, pero pray for Dr. Oliver Araiza. Exodus chapter 20, verses 1 to 3. Exodus 20, verses 1 to 3. This will be God's top 10. Okay? Amen? Basahin po natin, verses 1 to 3, begin. Okay, pagpalain ng Panginoon ang kanyang salita. Ang biyaya ng Panginoong Diyos, magsipo tayo, ay sumatin sa pangalan ni Kristo na ating Diyos sa tagapagligtas. That's the first commandment. Thou shalt not have no other gods before me. Yan ang unang utos. Tandaan nyo, wala nang ibang Diyos, si Kristo lang. Amen? Huwag kayo magkaroon ng ibang Diyos sa kanyang harapan. Huwag kayo magpapasakop sa ibang Diyos sa mundong ito. Napakaraming Diyos, napakaraming magdidikta sa atin, napakaraming mga pangyayari na sukat na isuko mo yung sarili mo roon as if yun ang inyong Diyos. Ang Diyos ay nagagalit. And we need to consider bakit binigyan ng Diyos ng Ten Commandments ang mga Israelita nung panahon yun at anong effect nito sa ating panahon to. And these were not given to impose. These were not given by some evil dictator, kundi itong 10 utos ay binigay ng isang Diyos na mapagmahal.
Amen? Na ang intensyon, mga kapatid, ay bigyan ng guide ang lahat ng tao sa buong mundo para magkaroon ng saysay, magkaroon ng disiplina, magkaroon ng kaayusan. Sabi po ng 1 Corinthians 14:40, tinig po sinabi, let all things be done decently and in order. God wants order, God wants discipline. Lahat ng bagay ay gawin niyong may kaayusan. Amen? Pagkadating sa bahay, yung damit nyo, ilagay sa dapat paglagyan. Hindi pagkadating sa bahay, tanggalin mo yas, agi sa kabila, tapon ng sapatos, tapon ng damit. Kinabukasan gagamit mo, hinahanap mo kung saan-saan. Kayo ay maging maayos sa lahat ng kilos. Because God is a God of order. And He gave these commandments, mga kapatid, para sabihin sa mga Israelita and the whole world na dapat meron kayong guide. Dahil pag walang guide, walang constitution, walang batas, magkikanya-kanya tayo ng lakad, magkakanya-kanya tayo ng biyahe. At magkakagulong mundo, anarchy. And many folks, ang ugali nila patungkol sa 10 utos ay multiple choice. Ito ayoko, ito gusto ko, ito gusto ko, ito ayoko. Hindi po ganun. Sa lahat ng utos ng Diyos, wala tayong natin pipiliin. Kung inutos ng Diyos, pero tiyakin nila may utos na yun ay iniutos sa iyo. Okay? Ano ba? Nabasa mo, gumawa ng arko. O, gagawa din ako ng arko. Hindi po pwede. Kinawalang inutos yun. Okay? At ninabasa kayo. At si Judas ay nagpakamatay. Huwag niyo man gawin. So, sasabi natin mga kapatid, may mga utos ang Diyos na para sa certain people, may utos ng Diyos para sa lahat. Kagaya na sinabi ng Bible sa Proverbs, pride goeth before destruction. Yan ay perfect law, perfect formula ng kapahamakan. Pag inuna mo kayabangan, kasunod ito, kapahamakan. Subukan mong mabuhay ng naknakan ka na yabang. Isang araw, galing kami sa Batangas City, pauwi kami, kinat kami ng mga kamote riders. Mga yayamaning mga tao, nagbabanking sila, nakasakay sa malaking motor, magkangkas, babae lalaki, sumunod babae lalaki, at naride sila ng motor, kinat kami na gano'n, talagang muntik kaming masabit. So may dako ng Philippine Arena. Sabi ko lang, pambira talaga mga kamote rider nito. Mamaya-maya, magiging kwento na lang kayo. Lumili ko kami, papakana kami, nakita kami nagkakaroon ng kaguluhan. Sabi ko, ayan na. Yung nag-overtake sa amin, nakayabang, nagpaparot na ka ng mga motor, sumalpog doon lumalabas sa sasakyan na pick-up, baliktad sila lahat doon, nakakalat sila lahat ng mga basag-basag na parte sa sasakyan. Nakikipagtalo pa. Pagka hindi tayo sumunod sa batas, ang motor sa sasakyan gamitin para hindi iyabang, hindi ipagmagara. Sinabi ng batas na ikaw ay dapat magsusot ka ng seatbelt. Pag hindi ka nag-suit ng seatbelt, mapapahama ka. Kailangan matututunan ng tao na masakit ba ang tug sa windshield. Pero pag naka-seatbelt ka, protektado ka. So, pagka may batas, mga kapatid, mayroong kautusan, mayroong ibinibili ng Diyos, kagaya itong 10 Commandments, ang implication ito, mga kapatid, ay dapat sundin. Pero pag sinabi natin, susundin ko, ang gusto ko, pipilitin ko gusto ko, susuwin ko yung ayaw ko. So, if there was no choice but to disobey, mananagot tayo sa Diyos. Tayo mga tao, we can disobey ang utos ng Diyos, pero natin mga kapatid, sa tuwing tayo susuway, sa tuwing tayong sasala, sa tuwing tayong tatanggi at magre-rebelde, merong palaging kapamakan. Alam din ng mga scientists yan, na merong mga normal na dapat na pinairal, na merong mga dapat ingatan. Sa isang laboratorio, pag di sila nag-ingat sa mga timpla at mga chemicals, pag di nila pinag-ingatan lahat ng bagay, sasabog sila lahat. Itong kuryente rito, mga kapatid, naalaman namin after 30 years, hindi pala kaya yung ating mga ginagamit na pampalamig.
Sumabog dito habang nagsaservice kami. Kung wala kayo rito. Sumabog dyan. Magpilitan kami bumaba. Nung nag-uwi ng mga tao, bago kami nag-alis ang mga naiwan dito, sumabog ulit na naparakas parang New Year nung December. Bakit to? Merong nagkontrahan. Merong hindi tama nagkasama. Merong hindi tama nagkaugnay. Ganun ang mangyayari sa pagsuway natin sa Diyos. Pagkat kumontra tayo sa gusto ng Diyos, mapapahamak tayo. Walang mawawala sa Diyos. Tayo ang mawawalan. So, may mga tao, they always challenge yung law of God. Nag-inom, nag-drugs, naglasing, at feeling niya, Superman siya. Sabi niya, kaya ko to, makita siya sa 20th floor ng building. Kaya ko to. Tumalon siya mula sa 20th floor. Mga kapatid, you can do that. Pwede kayong sumuway sa Diyos. Pero ang consequences sa pagsuway, hindi niyo mapipigil. Hindi niyo mapapalitan. Hindi pwede tumulong ka mula sa 20th floor habang bumubulusok ka. All of a sudden, naku, mali pala. Mali pala ginawa ko. Hindi ka makababalik, mga kapatid. You can disobey God and suffer consequence. Hindi nga mababago. So when God gave the Ten Commandments, He was leading the children of Israel sa promised land. Tulad ng mga ninuno nila. And they should recognize na without the moral law na gagawin sa mga tao, magiging silang parang mga hayop doon na magpapatayan. Matira matibay. So again, anong unang utos? Sa Exodus 20 verse 3, huwag ka magkaroon ibang Diyos liban sa akin. Diyos na nagpapatakbo na yung buhay. Sinusunod mo na gusto mong laging nape-please. Pasibahin po ang Romans 6:16. Ito sabi ng Romans 6:16. Basa. Kung sino yung lagi yung sinusunod, yun ang pinapanginoon ninyo. Kung ano yung binibigyan sa sarili nyo para maging alipin at sinusunod nyo, yun ang pinaka-Diyos nyo. You will test that every Sunday. You will test that kada mayroong gawain ng Panginoon na itinakda ng ating iglesia, tinakda ng Diyos na ipinatutupad ating iglesia, you will know sino talaga ang Diyos para sa iyo. It's high time should come, tayo mga Kristiyano, sino ba importante sa iyo? Diyos o boyfriend mo? Diyos o girlfriend mo? Diyos o trabaho mo? Diyos o asawa mo? Diyos o pamilya mo? Dapat hindi nagko-conflict. Pagka nagkaroon ng pagtatalo o conflict, Diyos at ibang tao, you choose. Pag kayo ay nagkaroon ng pagsuway sa Panginoong Diyos, again, sabi ng Bible, mananagot tayo. Pero ano sabi ni Joshua 24:15? Joshua 24:15, ano sabi ng Bible? Basa. At kung ginagawa ninyo kasamaan ng lingkod sa Panginoon, ay piliin ninyo sa araw na ito, sino ang inyong paglilingkuran. Kung ang mga Diyos ng inyong mga tanggalan na pinagtikuran sa Panginoon ng inyong, o ang Diyos ng mga Amoreo na pinagtikuran inyong kinatahanan, ngunit sa ng akin at ang aking sambahayan, ay maglilingkod kami sa Panginoon. Amen? But as for me and my house, we will serve the Lord. Amen? That's a good New Year's resolution. Kumbaga, magandang pangako yan. Ito pa, Nehemiah 10:39. Yan po sabi ng Bible. Sabi ni Joshua, siyempre lilingkuran nyo yung mga Diyos na yan. But as for me and my house, we will serve the Lord. Yan yung sa ulit pa. Pakabasa ulit, sa verse 39, begin. Sa pagkakaroon ng Israel, ang mga kanang ay pangkakaroon ng mga Pilipino at naging sa mga siling ng nagkaroon ng mga sasihan sa sabon at ang mga sacerdote sisimakasipa at ang mga tagagamot dito at ang mga api Listen. ay nayang kabayaan ng bahay ng aming Diyos. Amen? Hindi namin pababayaan ang bahay ng aming Diyos. Sino ba ang Diyos para sa inyo?
Sino ang Diyos para sa ating buhay? Sabi ni Joshua, I will serve Him with my family. Sabi nitong si Nehemiah, hindi namin pababayaan ang tahanan ng aming Diyos. You know why you need to go to church? You know why you need to go to church? Because God loves the church. At dahil mahal ng Diyos ang iglesia, ang ating iglesia, ang mga Baptist churches, mahal din natin dapat ang kanyang iglesia. Secondly, bakit mahal ng Panginoon ng church? Because He loves the people of that church. So we are in the church dahil mahal natin ang Diyos at mahal natin yung mga mahal niya. So I will not forsake the house of my God. And we will serve. Para sa iba, yung Diyos na sinasabi na sa unang utos, huwag ka magkaroon ng ibang Diyos liban sa akin. Para sa kanila, ang Diyos parang portal o medical. Pagbasak na ulo, kukunin sa tokador, inom. Huwag na masak na ulo, diyan ka na lang. Para sa iba, ang Diyos na sinasabi natin, ay Diyos lang na ngayon mo lang kailangan, mamaya, ikaw mabubuhay ka na parang uli lang lubos. Mabubuhay ka on your own. Some people think of God na isang inadequate na creator. Walang silbi. Na hindi kaya magpatakbo ng mga bagay. Na consultant lang siya. Ako pa rin naman susunod. Mga kapatid, hindi po ganun ang Diyos na sinasabi ng Bible. Sabi ng Diyos, huwag ka mag-ibang ibang Diyos liban sa akin. I should be the one running your life. I should be the one na pinagsusukan na yung buhay. Dapat ako palagi yung una. Bakit to? Matthew 6:33. Ano basa? Matthew 6:33. Pag inuna natin ng Diyos, basa. Pag inuna niyo Diyos, He will provide all your needs. Hindi po kayo lugi, mga kapatid. Minsan na inuuna natin kung sino-sino. Kayo pa nagagasusan, kayo pa napapahama, kayo pa naliligaw. Pero pag inunan niyo Diyos, sabi ng Diyos, lahat ng bagay nito ipaw idadag sa inyo. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So, ang Diyos natin na si Kristo, dapat wala na ibang kasama. Dapat wala na isang ibang kumakaagaw. Sabi ni Alan F. Johnson, God is the infinite person who is responsible for the creation, operation, and principles of the universe na kung saan tayo nabubuhay. Bakit siya dapat una, mga kapatid? One, because God has the power. He has all the power in the world. Ephesians 3:20. Huwag ka magkaroon ng ibang Diyos, mga kapatid. Sapat ang ibang Diyos, liban kay Kristo, walang kapangyarihan. Basa. Ngayon sa mga pangyarihan ko, ano ang kasalanan, hindi sa lahat ng ating hinihingi o iniisip, ayon sa kapangyarihan gumagawa sa atin. Meron kapangyarihan nating Diyos. He has all the power. God delivered the nation of Israel sa mga oppression. Tulad ni Pharaoh nung araw. Walang kapangyarihan ng Israel laban kay Pharaoh, pero yung Pharaoh, walang laban sa kapangyarihan ng Diyos. 430 years, inalipin ni Pharaoh ang mga tauhan o bayan ng Israel. Pinalaya sila ng Diyos sa after 430 years. Kung gagamitin nyo lang mga dating imagination, yung pahirap na inaabot nila, araw-araw, nasasaktan, tinatrato parang alipin, apo, kaapu-apuhan, naglingkod, araw-araw na ginawa ng diablo sa kanilang buhay, hirap ng katawan, uwi sa bahay, nagkokolaps na halos, wala ng kalakasan. At sabi nila, Panginoon, kailan mo kami palalayain? Mga kapatid, after 430 years, pinalaya sila ng Diyos. Mula sa pagiging alipin sa Egypt. Tumutugon ba ang Diyos ang panalangin? Yes. But have you ever prayed? Panginoon, iligtas po ang nanay ko, iligtas po ang tatay ko, iligtas po ang kaibigan ko, Panginoon, iligtas po ang aking mga kaklase, tulungan mo ko, Panginoon, sa aking pag-aaral. So have you prayed? At nakatugon kayo ng tawag mula sa Diyos, tugon ng Diyos. Siya ay may kapangyarihan. Ang Diyos natin ay sobrang makapangyarihan. Pangalawa, hindi lang po yan. Ang Diyos ay lagi merong layunin. Lagi merong layunin para sa atin. Lahat may purpose. Romans 8:28. Ano sabi ng Bible? Romans 8:28. Basa.
Meron isang sundalo na Kristiyano nung araw. Wala pa lahat ng mga modern technologies. Aaral ng salita ng Diyos, magbabasa, pinagtatawan siya, handa mga kumain, pinagtatawan siya ng mga sandaluhan at ng mga officer nila. Sa araw, inaasar siya ng mga tao, inaasar siya ng commander at pinapila sila lahat, fall in, and then yung leader nila na mataas ang rangko, pinagtatawanan siya. Sinubukan siya. Maraming pang-asar o pangkukutya o para ipahiya siya. Sabi niya, Soldier Peter, halimbawa, Peter ang pangalan. Naniniwala ka sa Diyos? Opo. Ang Diyos may makapangyarihan sa lahat? Opo. Ngayon, tito natin kung ang Diyos may totoo makapangyarihan. Kinakabahan siya. Patunayan mo sa akin ang Diyos makapangyarihan. Patakboy mo yung jeep niyan na nakatambak na matagal. Paandarin mo. Kinakabahan siya. Hindi siya pwedeng makatanggi dahil baka siya pahirapan o ibartolina, anuman. Pag ininapaandar mo, maniniwala kami sa Diyos mo talagang totoo. Hindi siya sanay mag-drive. Pag hindi mo sunod, may paglalagyan ka. Lumapit siya, dahan-dahan, nanalangin siya, Panginoon, tulungan po ninyo ako. Hindi ako marunong magmaneho. Basta natatanda ko lang, wala naman ako susi, basta cambio, baba, tapak, manubela. Basta mapandar ko lang, Lord, please, tulungan mo ako. Habang tatawanan ng mga tao ron, siya naman tumutulo ang pawis gamunggo. Sumakay siya, pinagpag-uupuan sa makay, kinambyo, umandar sa sasakyan. Tuntua siya na paandar niya ng ilang metro. Tapos talon siya habang dumadaan sa sasakyan. Hindi niya makalain na talagang tutunin siya ng Diyos. Pero rin yung mga tao sa paligid sundalo, na mga hindi nila kayang may paliwanag. Halos ang baba nila, lumapag sa lupa. Laglagan pa kanila lahat. Ano bakit? Hindi siya tataka kung bakit napatakbo niya. Baka akala naman mag-drive. Hindi yun eh. Nakatapat yung commander. Sabi niya, di tatagaan, Diyos may napaka-makapangyarihan. Paano mo napatakbo yan? Sabi niya, dahil sa kapangyarihan ng Diyos. Oo, paano namin, pero imposible naman po yan. Punta sila ron, pinakita sa kanya, tingnan mo. Alam mo, hindi tatakbo yan. Bakit? Walang makina yan eh. Mga kapatid, kwento siguro yan, pero it happened. Amen? Amen. Kapangyarihan ng Diyos. Hindi ako akalain, mga kapatid, sa isang pagkakataon, niligtas ka ng Diyos sa mga disgrasya, iningatan ka because of His power. Ang Israelita, mga kapatid, pumasok sa lupang pangako dahil sa kapangyarihan ng Diyos. At merong layunin ng Panginoon sa kanila. Exodus 20 verse 2. Ano sabi ng Bible? Ako ang Panginoon mong Diyos na naglipas sa iyo sa lupain ng Egypt, sa bahay ng pagkalipin. Inalipin kayo ng 430 years. Mayroon akong layunin para kayo, ay lumaya. And God is reminding them kung sino nagpalaya sa kanilang pagkalipin. Mga kapatid, tayo rin mga Kristiyano. Anong klaseng buhay meron ka bago ka naging Christian? Anong klaseng buhay ka pagkatapos meron ka bago ka, whether you're a female, anong klase kang tao nung bago ka maging Kristiyano? Ano ba ugali? Meron ka noon na ngayon wala na, binago ka na ng Diyos. May layunin po ang Diyos dyan. Anong binago sa iyo, mga kapatid? Ano man ang nasa isip natin, ipagpasalamat sa Panginoon. May mga tao, dating babaero, dating lasinggero, dating probisyo, ngayon nagbago buhay. May mga tao na pinapanlangin na mamatay na kanyang tatay, ang nanay niya, o magulang niya, di wala sila nila kundi sisaktan, bubugin, na maging Kristyano, nagbago ang pamumuhay. May mga asawa na talaga nilang kulang na lang sa kanya, sa gabi, ang kanyang tutulong ng asawa, dahil walang ginawa kundi magpahirap, ngayon ay Kristyano na. Mga lalaking may asawa, na sakit na ulo ng kanyang asawa dahil wala nang ginawa kundi magmarites, magchismis kabi-kabila, ngayon ay kinakwento si Jesus. Binabago ng Panginoon, may layunin po, kaya tayo buhay pa hanggang ngayon. Pakibasa po natin, 2 Corinthians 6:17. May layunin po tayo. 2 Corinthians 6:17. Hindi lang kayo baguhin, kundi kayo maging halimbawa. Ano sabi ng Bible? Basa. Ngayon kayo Kristiyano na. Kristiyano. Ngayon kayo anak na ng Diyos. Ngayon kayo manampalataya.
Yung dati yung ginagalawan, doon pa rin kayo, nakahalo sa mga hindi Kristiyano. Pero sabi ng Diyos, yung ginagawa nila, tigilan ninyo. Sabi ng Diyos, come out from among them and be separate. Amen? Humiwalay kayo sa kanila. Huwag kayong iipon ng bagay na marumi. Huwag kayong gagawa ng bagay na hindi nakakarulat sa Kanya. At kayo tatanggapin ng Diyos. You learn to be separate. Dapat iba na kayo. Bata, matanda, dapat hiwalay na tayo sa gawa ng kadiliman. Dapat nakahiwalay na kayo sa gawa ng kamutuhan. Ano dapat yung gawin? 1 Timothy 4:12. 1 Timothy 4:12. Basahin natin mga kapatid. Begin. Huwag na makinggan sa simangan ng iyong kabataan, kundi ikaw ay maging uliran ng mga nagsisikapalaya sa pananalita, sa pamumuhay, sa pag-ibig, sa pananampalataya, sa kanusunan. Be thou an example. Amen? Huwag hamakin naman ang iyong kabataan. Pastor, 80 na ako. Kabataan ka pa rin sa mata ng Diyos. Huwag hamakin sino man ang iyong pagiging Kristiyano, kundi maging uliran tayo. Maging halimbawa. Yes, people will stay away from you. Inilalayo lang ng Diyos kayo sa mga di karapat-dapat na tao. Pagtataonan nila kayo, in-expose ng Diyos mga taong walang interes sa iyong pagbabago. Sabi ng Bible, humiwalay ka sa kanila. Paano ko sila maakay? Hindi ko sila humiwalay ka, parang di mo sa akayin. Humiwalay kayo sa masamang gawa nila. Amen? Maghalimbawa tayo. Share natin mabuting balita. The only reason why we should intermingle with them para ma-share mabuting balita. Pero yung makisama sa gawa nila, hindi tayo dapat naroon. Amen? Amen? Kristiyano ka. Ikaw ay royal blue blood. Dugong bugaw ka. Anak ka ng hari ng mga hari. Anak ka kayo ay prinsipe ng mga prinsipe. Prinsesa ng mga prinsesa. Isang babaeng Kristiyano. Nagkaroon sila ng activity sa school, yung junior senior prom. Ewan ko kung meron pa niya ngayon. Ayun, hindi siya dapat naroon, hindi siya magpunta roon, pero pumunta pa rin siya. At sumusuway siya sa Panginoon. At nagsimula ng mag-inuman, nagsimula na sila magsayawan. At kinikiyagi siya ng Diyos, sabi ng Diyos sa kanya, andiyan ka na rin lang, kausapin mo yung taong yan, tungkol sa akin. Sabi niya, Panginoon, ayoko nahiya ko. Kausapin mo, wala tayong magagawa, andiyan ka na. Parang ganon. So, sineho siya ng sweet. Sayo-sayo sila. Lasing na yung tao. At sabi ng babae, pwede ba katang tanongin? Ano tanong mo? Christian ka ba? Ha? Anong tanong yan? Makita ba ako rito kung Krisyano ako? Para sa sinampal na magkabi-kabila. Makikita ba ako sa sayawan, sa inuman, kung Krisyano ako? Hindi na nakumibo, napahiya siya. O tanong, ando doon ka sa inuman, sa barkadahan, sa kalokohan, sa kwentuhan malalaswa, sa kwentuhan ng mga basura, sa barkadang walang ginawa, kundi mang-asar, mang-okray, mang-bulis, ba't kasama mo sila? Kung Krisyano ka, tulungan tayo ng Diyos. May isang ibon na agila. Siguro sa kalakasan ng hangin, nahulog yung itlog mula sa mataas sa paglagyan, nalaglag sa kulungan ng mga manok. Ilang araw, nakita ng manok, ba't para iba kulay, iba size itong itlog na ito. Dinala niya sa kanyang limliman. Bagat natataka siya, nilimliman niya. Ilang araw na hatch, sabay-sabay. Naglabas na ng mga sisiw. Lumabas din pati yung agilang pipit. Lumaki sila sabay-sabay. Kung ano, galaw ng sisiw, galaw din ang agilang kung man tawag sa kanya. Kahig dito, kahig sila. Kahig sila. Tuka, tingin kahig. Nabuhay sila parang sisiw. Parang manok. Dumalaki-laki na siya, naiba itsura niya, takang-taka siya. Nakakita sa malaki-malaki ibon, ang ganda ng pakpak ng pagkakalipad. Sabi niya, sana ganyan din ako makalipad. Mabat nakakita niya ang nanay niya. Hindi kayo mga sisiyo, mga kapatid. You're an eagle. Agila. Ano sabi ng Bible? They that wait upon the Lord shall renew their strength. Here's the Bible. They shall mount up with wings as eagles. Huwag niyong sayangin ang iyong oras sa walang kwentang kwentuhan, sa walang kwentang barkadahan. If you are in the group, you share the gospel.
Ikwento niyo si Jesus. Bigyan sila ng mga babasahin. Let them know, Kristiyano ka. At kung sino naglayon sa iyo, huwag kayo masaktan. Pinapalitan ng Diyos ng bago, mga kaibigan. Ibig sabihin, God has the power. God has the purpose. Kaya sila binigyan ng Diyos ng kautusan para sila maging halimbawa. And number 3, God has a plan. May plano siya para sa atin. Sa araw, yung pastor ay pumanaw. Magaling na pastor, matulungin lahat. Tumawag ng kaibigan para magkaroon ng service. Sabi ng bisitang pastor, here lies a good pastor. Maayos, maganda pa totoo. At ililibin na natin siya bukas. Baka meron ilan sa inyo na gusto magsalita kung ano naging bahagi ni pastor sa buhay ninyo. Hindi tagal, isa-isang salta, ang pastor ito matanungin, hindi kami ng tulong, inilayan kami, isa para sa tatay ko, binantayan kami, isa, binigyan kami ng pagkain palagi, andi siya palagi pag may sakit kami, dinadala kami. Halos ang daming nagsalbe tungkol sa mga bagay na ginawa ng pastor. O meron pa ba? Sabi ng bisita. Meron pa ba? Sa dulong-dulong, may nagtas ang kamay. Long hair. Medyo gusgusin. At sige, ikaw na uli. Pinalapit dito sa mic. Hindi niyo ko siguro kilala, mga kapatid. Sinabi niya ang pangalan. Ano correction ko sa namatay na ito? Actually, matagal akong hindi punta sa church. Ngayon na lang uli. Tatay ko po yan. Lumayo ko sa gawain ng Diyos. Iniwan ko ang church. Binaliwala ko lahat ng bagay ng Panginoon. Dahil hindi ko nadama ang proseso ng tatay ko na nabubuhay siya. Parang wala akong tatay, nakapiling. Gising ko sa umaga, wala na siya. Dati sa amin, tulog na ako. Nagtataka ko bakit ganun ang tatay ko. Siya nang busy sa gawain. Ngayon alam ko na. Ngayon ko na nalaman. Bakit wala siyang panahon sa amin? Sa lahat ng panahon niya, nasa inyo. Nagrebelde ko sa Panginoon, tumalikod ako sa Diyos. At nung makita kami ng tatay ko, wala na siya. Ano man ang naging dahilan ng batang yan, ng kabataan yan, ng taong yan, bagamit lihito mo, pero hindi yung dahilan para talikuran mo ang gawain ng Diyos. Meron ka ama sa langit na nagmamahal sa iyo. Pero hindi yung dahilan para pabayaan mo ang pamilya mo. Hindi yung dahilan para baliwalay mo ang mga importanteng tao sa iyong pamilya. Huwag kang magkaroon ng ibang Diyos liban sa Kanya. Huwag kang magkaroon ng ibang pagmamalasakitan at ito'y pababayaan mo. Tulad na ng Diyos na maging ma-serve natin ang purpose natin. And number 3 and the last, God has a plan. Tulungan tayo ng Panginoon na yung plano niya sa ating buhay, huwag natin mapabayaan. Huwag natin kalimutan. At alamin natin yung gusto niya mangyari. Maging kasama tayo ng Diyos. Kumaga, hindi tayo ang madidiktahan ng kaaway. Tayo ang magpadikta sa Diyos. God has a plan. And His plan is always the best. Huling mga talata bago sa ating video. Buksan niyo sa 1 Corinto 10:21. 1 Corinthians 10:21. Ano sabi ng Bible? 1 Corinthians 10:21. Okay, basa. Hindi niyo iwan sa araw ng Panginoon. Sa araw naman ninyo. Ay iwan sa lugar ng Panginoon at sa lugar ng Panginoon. Ang sabi ng Diyos, wala kayong dapat na maging Diyos liban sa akin. Thou shalt have no other gods before me. Hindi pwedeng inom ka sa sara ng Panginoon at sa sara ng Diablo. Hindi pwedeng matino ka ng linggo, then Monday hanggang Sabado sa Diablo ka. Hindi pwedeng makisalo ka sa dulang ng Panginoon
at sa dulang ng demonyo. You need to see kung kanino ka talaga. Are you for Jesus or for the devil? Naku, pag naniwala ko palagi sa Panginoon puro sa Diyos, iwanan ko ng mga kaibigan ko. Let them depart. Ang mga lumalayo sa iyo, hindi para sa iyo. Bibigyan na Diyos sa mga bagong tunay na mga kasama. Hindi pwedeng maglaro ka sa dalawang panig. Isang tao, nung panahon ng gera nung araw, ang suot ng mga kalaban ay blue, royal blue, ang suot ng kabila ay gray. Naglalaban na sila. Sabi ng isang sundalo, paano nga pupunta ron? Sa kampo nila, na hindi ako babarilin, gray ako. Agad doon lang, magsusot ako ng uniforming pantaas. Susot ko, blue. Para pag nakita nila ako, akala nila kakampi nila ako. Ito naman, para hindi ako mapagkamalan, magsusot ako ng gray, pambaba. Ilang beses siya nakaporperin sa magkabilang kampo, nakakalisot siya. Finally, pumasok siya sa isang kampo at binaril siya. Takam-taka siya. Sabi niya, bakit mo ko binaril? Ako ay naka-blue. Hindi, nakita ko yung gray mo eh. Tas, ba't mo ko binaril? Gray ang padala ko. Nakita ko si suit ng blue eh. Mata, hindi pwede ka sumausaw sa Diablo at sa Diyos. Dapat isa lang. Luke 16:13. Luke 16:13. Okay, basa. Walang higit mga paglilingkod sa dalawang Panginoon, sapagkat kapag na ang isa at iibigin ng dalawa, hindi kayo matatakas sa isa, at kapag na dalawa ang dalawa, hindi kayo makapaglilingkod sa Diyos at sa mga kayamanan. Imposible. Imposible makapaglingkod sa Diyos at sa kayamanan. Hindi ka pwede makapaglingkod sa dalawang Panginoon. Either you are serving Jesus or serving the devil. Tandaan nyo, walang alipin. Tayo po ay alipin. Kanino ka nagpapaalipin? Sa Diablo? Sa ibang bagay, material na bagay? O sa Diyos? Romans 9:5, sa ating huling tarata. Romans 9:5. Dapat nyo itanim sa inyo isipan. Basa. Kailangan nyo kalalanin si Kristo na Diyos na malawalhati. Siya lang nag-iisang Diyos, mga kapatid. There's no other God before Him. Siya lang, wala na iba. So you choose. Is either Him or the devil. Tumuyo po tayong lahat. And I'll show you a video after this. Panginoong Diyos, mag-usap kayo sa amin.